Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naniniwala ka ba na minsan ang pinakamasarap na potahe ay may tinatagong sikreto? Sa isang mataong kalsada sa Macau, may isang maliit na Chinese restaurant. Ang sabi nga ng mga tao, masarap, malutong, malasa at kakaiba ang kanilang potahe sa restaurant. Pero isang araw sa loob ng restaurant na ito, may naamoy na kakaiba ang mga pulis. At di kaaya-aya nga ang nasabing amoy. Sa freezer, may nakita silang hindi nila inaasahan. At mula nga ng araw na iyon, napalitan ang gutom ng takot sa buong Macau. Dahil napag-alaman na ang sangkapalan ng napakasarap na potahe ay hindi lang basta karne ng hayop. At ito pala ay ang buong pamilya na pinatay at pinaniniwalaang inihiwalay ang mga labi. Pero ang pinagtaka at ang ikinagulat nga ng lahat, kung sino ang salarin. Ang sospek kasi sa nangyaring pagpatay ay isang malapit na kaibigan ng may-ari ng restaurant. Tara, pag-usapan natin ang kwento ng 8 Immortals Restaurant Massacre. Ang kaso na magpahanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ang buong Macau. Noong dekada 80, kilala ang Macau bilang tahanan ng mga kasino at masiglang nightlife. Pero sa likod ng saya may isang krimen na humanig sa buong lugar. Isang kasong tumatak sa kasaysayan ng lungsod. Taong 1985, nang unti-unting mapansin ng mga residente ang kakaibang amoy na nagmumula sa kainan sa kanto. At ito ang 8 Immortals Restaurant. Matagal na itong nagsara bago magbukas muli. At dahil nga sa kakaibang pangyayari na ito, nagsumbong ang mga residente sa mga pulis. Kumatok ang mga residente sa restaurant pero walang sumasagot mula sa bahay na may-ari, kundi ang pinagbilinan lamang itong kaibigan ng pamilya. Hindi pa man nakakalapit ang mga pulis sa restaurant at bahay ng pamilya ng may-ari, naamoy na nila ang masangsang na amoy na nagmumula sa restaurant. Sinundan nila ang amoy na ito hanggang sa makarating nga sila sa loob mismo ng restaurant. At sa loob ng freezer natagpuan nila ang hindi inaasahang labi ng mga tao. Pinaniniwalaan na ang mga labi ay nakabalot sa plastik. Napansin ng mga pulis na tila maayos nga ang pagkakaatado ng nasabing plastik na para bang karne na ibebenta sa pamilihan. At ang may-ari nga ng 8 Immortals Restaurant ay ang pamilya Zeng. Ang mga Zeng ay kilala sa lugar bilang masayahin at mabait na pamilya, ngunit sila nga ay biglang naglaho na parang bula. Walang paalam, walang bakas at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Dito na nga napagtanto ng mga pulis na ang labi na kanilang nakita sa loob ng freezer ay ang buong angka ng pamilya Zeng. At sa bawat labi na natuklasan ng mga pulis, unti-unting bumakas ang madilim na sikreto ng 8 Immortals Restaurant. Si Zhen Lin ay isang dating street vendor sa China na nangarap ng mas magandang buhay. Kasama ang kanyang asawang si Chen Yuhi at ang kanilang mga anak. Lumipat sila sa Lauhon, Macau at nagtayo ng isang maliit pero matagumpay na kainan. At ang restaurant nga nila ay tinawag nilang 8 Immortals Restaurant. Mabilis itong sumikat sa komunidad dahil sa masarap at abot kaya lamang ang mga pagkain. Ang kanilang restaurant ay parang extension ng kanilang tahanan. Pero sa likod ng tagumpay, may bisyo ang mag-asawang Zeng na unti-unting sumira sa kanilang buhay at negosyo. Dahil ang mag-asawa ay nagsusugal. Dahil dito, nakilala ng mag-asawa si Wang Ziheng, isang lalaking may madilim na nakaraan. Ayon sa mga ulat, si Wang ay nakagawa ng krimen sa Hong Kong noong taong 1973 kaya lumipat siya sa Macau at dun muling nagsimula ng bagong buhay. Wala siyang permanenteng tirahan pero mahusay siyang makisama. Sa simula, kaibigan ang turing sa kanya ng pamilya Zeng. Pinatuloy nila ito sa taas ng kanilang restaurant, pinakain at binigyan pa ng maliit na papel sa negosyo. Taong 1984 sa isang laro ng sugal, natalo si Zeng Lin at Cheng Yu kay Wang ng 180,000 patakas o katumbas ng 1.2 million pesos. Subalit hindi agad nila ito mabayaran.
Kaya naman pumayag silang ilipat ang pagmamay-ari ng restaurant kay Wang kung hindi sila makakabayad sa loob ng 1 taon. At lumipas nga ang napakaraming buwan at hindi na nga nabayaran ng mag-asawa ang kanilang utang. Pero bukod doon, lumaki ang kanilang pagkakautang dahil ang kanilang inutang na pera ay nagkaroon ng interes. Umabot ang interes ng halos 600,000 patakas o katumbas ng 4.2 million. At dito na nga nagsimula ang tensyon sa pagitan ng mag-asawang Zeng at kay Wang. Hindi nagtagal, napansin nga ng mga kapitbahay na ilang linggo nang hindi bumubukas ang restaurant ng mag-asawa. Walang anunsyo at walang pasabi. Ang buong pamilya Zeng, si Zeng Lin, ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak, at maging mga apo ay tila naglahong parang bula. At ang natira lamang na nakikitang pumapasok at lumalabas sa restaurant ay ang lalaki ngang si Wang. Gabi ng August 4, 1985, matapos magsara ang restaurant, dumating si Wang Ziheng para singilin ang malalaking pagkakautan ng pamilya Zeng. Pero sa halip na makipagkasundo, tumanggi si Zeng Ling na ibigay ang pagmamay-ari ng kanyang restaurant. At dito na nga nagsimula ang matinding tensyon at bangayan. Sa kalagitnaan ng mainit na pagtatalo, bigla na lamang naging marahas si Wang. Kinuha niya ang bunsong lalaking anak ni Zeng bilang hostage, habang tinututukan ng patalin ang iba pang miyembro ng pamilya. Initos ni Wang sa buong miyembro ng pamilya na takpan nila ang kanilang mga bibig para manahimik. At pinilit din na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Pero isang miyembro ng pamilya Zeng ang nakawala at nagsimulang magsisigaw para humingi ng tulong. Agad na hinabol ni Wang ang tao na ito at kumuha siya ng isang basag na bote at sinaksak ang lalaki. Matapos nito, tila nawalan na ng bait si Wang at isa-isa niyang pinatay ang bawat miyembro ng pamilya Zeng. Ilan sa kanila ay kanyang sinakal at pinagsasaksak. Ang nakakalungkot pa na pag-alaman din na pati ang mga batang may edad 7 hanggang 18 taong gulang ay kanya ring pinaslang. Ang ilang ding miyembro ng pamilya ay kanyang sinaktan hanggang sa bawian ito ng mga buhay. Matapos nga ang brutal na pagpatay, ginugol ni Wang ang halos 8 oras sa kusina. Gamit ang mga kagamitan sa loob ng restaurant, mga kutsilyo, lagare at chopping board, pinaniniwalaan na isa-isa niyang inihiwalay ang mga labi at binalot sa mga plastic bag ang katawan ng bawat biktima. Ang ibang bahagi naman ng labi ay itinapon niya sa basurahan. Ayon naman sa ilang reports, dinala ni Wang ang ibang labi at tinapon sa dagat ng Macau. At kinabukasan August 5, isinara ni Wang ang restaurant. Nilagyan niya ng karatula ang restaurant na nagsasabing closed for 3 days. Akala nga ng mga dumadaan, normal lamang na pansamantalang pagsasara ng restaurant. At pagkalipas nga ng ilang araw, muling nagbukas ang 8 Immortals Restaurant. Pero ang pinagtataka nga ng karamihan, si Wang na lamang ang nasa loob ng restaurant. Siya na mismo ang mga nagluluto, nagsiserve at kumakausap sa mga customer. Na para bang walang nangyari at tila may-ari na nga ng bagong restaurant. Pero may ilang tao ang mga nakapansin, lalo na ang mga regular customers ng pamilya Zeng. May kakaibang amoy kasi ang nagmumula sa loob ng restaurant habang sila ay kumakain. Ayon sa Iran, mabaho at masangsanga ang kanilang naaamoy. At tila ba may iba silang pakiramdam habang pumapasok at kumakain sila sa restaurant. Hanggang sa may nagsumbong na nga sa mga pulis ng August 8, 1985. Hinggil sa kakaibang amoy na nagmumula sa loob ng 8 Immortals Restaurant. Agad na nagpunta ang mga pulis sa nasabing lugar para magsagawa ng mas malalim na inspeksyon. At dito na nga nila nadiskubre ang nakakatakot na mga pangyayari. Sa freezer at sa loob nga ng restaurant nakita nila ang ilang mga plastic bag. At nang buksan nga ito ng mga pulis, natagpuan nila ang labi ng katawan ng tao. Nang nag-ikot-ikot pa sa loob ng restaurant, nakita ng mga pulis ang ilang labi sa lababo. Dali-dali namang nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Dito na nga nalaman ng mga pulis na ang labi na kanilang nakita ay ang buong angka ng pamilya Zeng na may-ari ng restaurant.
agad na dinala ang mga labi sa laboratorio para sa forensic examination. Anya sa forensic exam, 8 ang naging mga biktima. Si Zeng Ling, ang kanyang asawa, 3 nilang anak, 1 manugang at 2 apo. At ayon nga sa mga pulis dahil sa tindi ng mga pangyayari, ang ilang labi ng biktima ay hindi na natagpuan at pinaniniwalaang itinapon sa dagat o sa basurahan ng sospek. At ang mas nakakakilabot pa at ang itinatakot nga ng mga taga Macau ay ang testimonya ng mga kapitbahay ng pamilya Zeng. Ayon sa kanila, kahit nasarado umano ang restaurant, may pagkakataong nagbebenta pa rin ng pagkain si Wang. At sinabi nila na iba raw ang lasa ng ilang putahe. Hindi sigurado ang mga residente pero nagsimula na ngang kumalat ang hinala na may posibilidad na may ginamit si Wang mula sa mga labi sa kanyang niluto. Paniwala naman ng ilan, binenta ni Wang ang ilang parte. Hindi man ito napatunayan sa korte, sapat na ang nakita ng mga pulis para masabing ito ang isa sa pinakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng buong Macau. Nang hinanap na nga si Wang ng mga pulis, wala na siya sa Macau. Tumakas na siya pabalik sa mainland China. 3 buwan siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Hanggang sa nahuli nga siya sa isang maliit na bar sa Guangdong Province. Agad na dinala si Wang sa police station. At taong 1986 sa loob nga ng presinto, umamin si Wang sa ginawa niyang krimen. Ayon kay Wang, matagal na siyang may galit kay Zeng Ling. At nang gabi na nangyari ang krimen, binalikan niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Kaya naman isa-isa niyang pinatay ang buong pamilya Zeng. At ikinuwento niya kung paano nangyari ang buong krimen. Idinitalya niya sa mga pulis kung paano niya sinaktan, sinakal at sinaksak ang ilan sa mga biktima. Hindi na naging malinaw pa sa mga reports pero may 2 sinasabing dahilan kung bakit ang suspect na si Wang ay bigla na lamang namatay. May 2 sources kung paano nga siya nawalan ng buhay. Sinasabi na ang unang dahilan at ang laging ginagamit sa dokumentaryo ay ang pagsasampa sa kanya ng kaso at siya nga ay natulan ng death penalty. At ang ginamit na pamamaraan ay execution by firing squad. At ilang buwan lamang matapos may baba ang hatol kay Wang, siya ay binaril ng October 1986 na napakabihirang mangyari sa Macau. Ang isa namang dahilan na sinasabing kung bakit namatay si Wang ay nagtangka siyang magpakamatay ng December 4, 1986. At sa kanyang sulat bago magpakamatay, binanggit niya ang kanyang desisyon kung bakit siya nagdesisyon na gawin ito sa kanyang sarili. At ang sinasabi niyang isa sa mga dahilan ay dahil nga sa nagawa niyang krimen at upang takasan din ang kanyang matagal ng sakit sa hika. Marami ang nagsasabi na makatarungan lamang na namatay ang suspect. Pero may ilan ding nagtaka kung paano nagawa ni Wang ang lahat mag-isa na patayin ang buong pamilya Zeng. Naniniwala ang iba na baka may kasabwat na ibang tao si Zeng. Pero wala namang iba pang suspect na naaresto. Walang sino mang kamag-anak ang kumuha sa labi ng suspect. Inilibing siya sa isang libingan para sa mga kriminal. Matapos ang malagim na mga pangyayari, isinara ang 8 Mortals restaurant at kinandaduhan ito. At di katagalan ay giniba na ang nasabing gusali. Sa ngayon, ang dating lokasyon ng restaurant ay bahagi na ng isang hotel na tinatawag na Baxian Hotel. Gayunpaman, limitadong impormasyon ang makukuha tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng hotel na ito. Ang krimen na nangyari sa pamilya Zeng ay naging urban legend sa Macau. Marami ang natakot at marami ring nagtaka. Paano nangyaring walang nakaalam agad ng nangyaring krimen? Kung paanong nagawa ng suspect na patayin ang maraming miyembro ng pamilya Zeng? At pagtataka nga ng ilan paanong nakapagtinda pa ang suspect ng pagkain. Pero magpahanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga tao kung totoo bang isinama sa putahe ang mga labi ng mga biktima. Katanungan na hanggang ngayon ay sabi-sabi lamang at haka-haka dahil hindi naman ito napatunayan. Pero sa isip ng mga tumatangkilik at naniniwala sa nangyari sa Immortals Restaurant, sapat na ang duda para maniwala sila na ginamit ang mga labi sa restaurant. Ang mga kwento ng krimen ay hindi lang tungkol sa patayan kundi tungkol sa mga sikreto
galit at kasakiman na unti-unting namumuo sa puso ng isang tao. Mag-ingat nga tayo dahil minsan ang akala mong kaibigan o kapamilya ay minsan palang magpapahamak sa iyo. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na sinama ng suspect na si Wang ang labi ng kanyang mga biniktima sa inihain niyang pagkain sa restaurant? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!